Mapagpalang araw, kaibigan. Ito na naman po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Minsan pa tayo po ay magbubulay ng turo at aral ng ating Panginoon na nakasulat po dito sa Poimen, ang Biblia ng mga pastor. Yang salita ng Diyos, hindi mo pwedeng baguhin kung ano nakasulat. Marami pong mga translation ng Bible. Kung titignan mo, para magkakasalungat sila. Hindi po magkasalungat ang salita ng Diyos sa Biblia. Lumilipas ang panahon, lalo po nilang nililiwanag. Kasi po, ang sulat talaga ng Biblia, talagang noon, mga malalalim na salita ang ginamit. Dahil po sa lumalabong na po o yumayabong ang lingwahe, kaya yung mga translation, mas inaangkop nila sa ating panahon. Yung higit na maintindihan at maunawaan ng tao. Ano po? Kaya maraming translation. Ngayon, mahirap ba yan? Hindi naman mahirap. Nasa tao lang po yan. Kaya ang Biblia po nagtuturo na sinasabi ng banal na kasulatan, magbasa ka. At saka ka makinig. At saka mo sumunod. Mahirap po yung hindi ka nagbabasa. Ang ginagawa mo lang, nakikinig ka lang. Paano yung nagsasalita, binabago niya pala yung nababasa niya? Halimbawa, yung salitang mga iglesia. Kung minsan po, ang ginagawa nila, iglesia na lang. Inalis na po yung salitang mga. Ang mga iglesia. Tapos babaguhin nila, ang iglesia. Oh. Ay hindi po tama yon. Pero may mga reliyon ganyan, na ganyan po ang kanilang ginagawa sa panahon natin para patuloy silang makapandaya, makapanloko ng kanilang mga kapwa-tao. Ano po? Yan ang ginagawa ng mga iba. Nawa, tulungan ng Diyos na mabago po ang kanilang mga mentalidad. Kesa makinig sila sa kanilang mga tagapanguna, magbasa sila. Ang pinakamaganda talaga kung nagbabasa ka ng Biblia. Iba po yung nagbabasa ka sa basta ka lang nakikinig. Kaya lagi ko sinasabi, magbasa po kayo ng Biblia. Yung binabasa ko, kung meron kayong ganitong klaseng Biblia, di basahin nyo rin. Tsaka kayo mag-comment kung binawasan ko ba o hindi. Ano po? Pero kung hindi ka nagbabasa, halimbawa, yung nagtuturo lang nagbabasa, hindi ka rin nagbabasa, maloloko ka talaga. Madadaya ka ng dyablo. Po, kaya bago tayo papalaot sa ating pag-aaralan, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng Ebanghelyo ngayon. Buksan mo po ang aming mga puso at kaisipan. Ganon din ang mga nanonood ng aking munting video. Nawa, kung hindi man po sila bukas, buksan mo po. Kung mali man ang kanilang paniwala, ayusin mo po. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Babasa ako.
dito sa Mateo. Anong sabi ng ating Panginoong Yesukristo? Oh. Sa Mateo 6:9, ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka, sambahin nawa ang iyong pangalan. Oh. Anong turo ng Panginoong Yesus? Yung Ama na nasa langit, sambahin ang pangalan niya. Ibig sabihin, sa pangalan lang ng Diyos Ama, doon ka sasamba. Kahit ano pang ang iyong estado sa buhay, yung turo at aral ng Panginoong Yesus para sa lahat ng tao yan. Mapamayaman, mapamahirap, o ano man ang iyong kulay, o ano man ang iyong nationality. Para sa lahat po yan. Walang pinipili, walang discrimination. Baka sabihin ng iba, mayaman kayo, mahirap kami. Walang ganon po. Pagdating po sa salita ng Diyos, lahat tayo, malaya tayo magbasa ng Biblia. Mahirap naman yung pipigilan ka ng mga tagapangunan nyo. Oy, huwag kayong magbasa ng Biblia, kami lang ang may karapatan. Huwag naman. Huwag naman. Yan nangyari na yan sa kasaysayan noong unang panahon na hindi nila pinababasa ng Biblia ang mga miyembro nila. Pag nabalitan pa nila, nagkaroon ka ng miyembro, papatayin ka nila. Sa panahon ng Inquisition po yun, no? O tama, Inquisition, ano? Kaya ngayon, malaya tayo. So, nakalagay po, ano? Ang nagturo dito, ang ating Panginoong Yesus. Ganito kayo manalangin. Meron siyang kausap. Ang mangkausap niya po rito, ang kanyang mga halagad. Kaya ang address ay ganito. Ganito kayo manalangin. Ama namin, nasa langit ka. Ama namin. Kapag isa ka ng mananampalataya, kasi ang kausap niya rito, mga mananampalataya, kagaya ng mga apostol. Mga apostol po tinuturuan niya rito. Oh. Pag isa kang mananampalataya sa Diyos, ang tawag mo sa Kanya, Ama namin. Oh. Kaya yan po ang turo ni Jesus sa Kanyang mga alagad. Ganito kayo manalangin, Ama namin, nasa langit ka, sambahan nawa ang iyong pangalan. Sa pangalan lang ng Diyos para sila sasamba. Ngayon, sa ating panahon, applicable ba ito? Opo! Sapagkat yung salita noon, hanggang ngayon, umiiral yan. Ang salita ng Panginoong Yesus, ihinto lang yan pag dumating na po yung rapture, kung tawagin, o paggagaw. Matatapos na po yung pangangaral ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Yesus. Pero hanggat hindi pa dumarating yung rapture, o kaya yung pagbabalik niya, nagpapatuloy pa po yan. Wala pong walang expiration, hindi kagaya ng pagkain. Na ganitong panahon, expired na yan. Pag nag-abroad ka, hanggang 3 taon ka lang, 5 taon, kung ano pa. Ano? May mga kontrata. Ngayon, anong sabi? Kung sasamba tayo sa Diyos lang, ayon sa Panginoong Yesukristo. Ngayon, ang sabi po rito, tignan natin sa libro ng awit, sa Lumang Tipan. Basahin natin, ano? Ito. Ito po, ano?
dito sa 95, verse 1. Tayo na't lumapit kay Yahweh na Diyos, siya'y awitan, ang batong kublihan. Ating ngang andugan, masayang awitin. Dos, tayo na't lumapit sa kanyang presensya na may pasasalamat, siya ay purihin ng mga hawiting may tuwa at galak. 3, sapagkat si Yahweh, siya'y dakila at makapangyarihang Diyos, ang dakilang hari, higit na sa kanino man din ni Diyos. Nasa kanyang palad sa verse 4, ang buhong daigdig, pati ang kalaliman, ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. 5, kanya rin ang dagat, pati ang lupa na kanyang nilalang. Pati ang lupa na kanyang nilalang. 6, tayo na't lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap ni Yahweh na siya'y nasa ating may lalang. Kanino lang po tayo sasamba? Sa Diyos na may lalang sa atin, sa lupa at langit. Hindi po tayo sasamba kung kani-kanino, lalo na yung mga santo-santa na tinatawag. Bawal yun. Ano po? Bawal yun. Wala pong binanggit dito na santo-santa. Kanino lalapit? Sa presensya ng Diyos. Kaya yung turo ng Panginoong Yesus, yung ginagawa nila sa lumang tipan, parehas lang yung sinabi niya. Ama namin, nasa langit ka, sambahin ang iyong pangalan. Ano po? Ngayon, pansinin niyo yung salita ni Jesus, Ama namin. Siya, Ama niya ang Diyos. Tignan natin. Doon sa 1:17, meron siyang binanggit dito. Sa 3, o simulan kaya natin sa 17:1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanyang sinabi, Ama, dumating na ang oras, lwalatiin mo ang iyong anak upang lwalatiin ka niya. Anong tawag niya sa Diyos sa langit? Ama. Siya mismo, tinatawag niyang Ama, ang Diyos na nasa langit. At yun ang itinuro niya sa kanyang mga halagad, sa mga apostol. Noong araw, sabi niya, ganito kayo manalangin. So, yung kanyang ama, yung pagiging anak ni Jesus, hindi gaya ng tao. Talagang anak siya ng Diyos. Ang tawag nga sa kanya, bugtong na anak. Doon sa 1:16, ito, very familiar ito, na verse. Anong sabi niya? Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ayan, kaisa-isang anak. Si Jesus po yun. One and only. Yung pagiging anak ni Jesus ng Diyos, magkaiba tayo. Pag ikaw ay isang mananampalataya na, ay binibigyan kang karapatan na maging anak ng Diyos. Karapatan lang po na maging anak ka ng Diyos. Pero si Jesus, wala po, talagang anak siya. Ano po, anak talaga siya. Kaya one and only. Okay, balikan natin yung 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang sino may sumampalataya sa kanya
ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung kaisa-isang anak, si Jesus po yun. Wala na pong iba, no? Kung meron man magpanggap na siya Jesus, ano po yan, isang kamangmangan niya yon. Kapag meron mga leader ng reliyon, siya raw ang Kristo sa katawan Pilipino, ay isang kamangmangan para sa kanya yan. Hindi niya po nalalaman ang kanya sinasabi. O sa madalit salita, nalin lang siya ng Diablo o Satanas. Ano po? Huwag kayo maniwala dyan. Lalo na kung meron pa siya mga ginagawang extra curriculum. Ano bang tawag doon? May something siya. Di mas lalo nang hindi mo siya paniwalaan. Ulitin natin yung 17.1 at saka punta na tayo sa 2. Sapagkat binigyan mo siya ng kapangyarihan sa lahat ng tao upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. Sa 3, at ito ang buhay na walang hanggan ang makilala kanila na iisang Diyos na tunay at si Jesucristo na iyong sinugo. O anong tawag ni Jesus dito sa 17.1? Ama. Tumingala siya, then tinawag niya Ama. Ang kinakausap niya, ang Diyos na nandun sa langit. Yung sinasabi niya, ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit ka. Kaya siya tumingala kasi po ang Diyos Ama nasa langit. Siya nasa lupa siya, nangangaral siya. Kaya tumingala po siya. Then tinawag niya ang kanyang ama o ang Diyos sa langit na aking ama. Ito pa siningin niyo sa 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga ito, tumingala siya sa langit at kanya sinabi, Ama, dumating na ang oras, lulatiin mo ang iyong anak. Tinutukoy niya sarili niya upang lulatiin ka niya. Tinutukoy niya sarili niya, lulatiin mo ang iyong anak, referring to Jesus. At ang kinakausap niya, yung kanyang ama. Yung kanyang ama. So, lumalabas, kung yung ama ni Jesus sa langit, lalabas, si Jesus po hindi tao. Bakit? Yung kanyang ama ay Diyos. Kaya si Jesus ay hindi tao. Hindi tao. Ang tawag ni Pablo dyan ay simple lang ako tao ako. Ang tatay ko, nanay ko, tao. At ako ang bunga ng kanilang pag-iibigan. Tao rin akong gaya nila. Kaya ang Diyos, kung ang Diyos ay Diyos sa langit, ganon din po si Jesus. Diyos siya bilang anak. Tatay ko, nanay ko, tao. Ako ay tao. Pare-pareho kaming tao. Kung ang Diyos sa langit ay Diyos, naturalmente si Jesus, Diyos din bilang anak ng Diyos. Kaya pag ipipilit mong tao siya, wala ka na. Wala ka na sa katinuan, kaibigan. Nadaya ka ni Satanas. Yung founder niyo, yung leader ninyo, yun ang unang biniktima ni Satanas, then sumunod kayo. Kinasangkapan yung leader nyo sa panluloko. Na paano panluloko? Kailanman hindi Diyos si Jesus, kundi tao na tagapamagitan. Talagang walang pagiging Diyos sa inyo si Jesus kasi nandun yung salitang kailanman Yan ay nakalagay sa inyong mga doktrina, sa inyong mga magazine na pinamimigay. Yung magazine nyo, yung mga editor, ganito, ganyan,
Sila ang nag-isip at sila rin ang sumagot sa mga tanong. Oh. Kaya mahina, malabnaw. Kaya naloko ka ngayon kung ipipilit mong tao si Jesus. Kaya ang challenge ko sa iyo, kung naniniwala kang si Jesus ay tao, lalabas ngayon, tao ang Diyos sa langit. Papayag ka ba ng Diyos sa langit ay tao? Sige, mag-isip kang gamitin mo yung coconut mong walang laman, nakulta, pulburo ng laman. Papayag ka? Dahil ang turo taral ng yung founder, ang yung mga tagapanguna, tagapangaral. Si Jesus kailanman hindi naging Diyos. Papayag ka na ang Diyos sa langit, tao rin. Nagkamali si Jesus sa kanyang turo. Ganito kayo manalangin, naman namin, nasa langit ka. Meron bang tao sa langit? Wala. Bakit nasa langit ang Diyos? Kasi nga hindi tao ang Diyos. Diyos siya. Ngayon ang anak niya si Jesus. Ipinanganak naman ni Maria sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Hindi naman nagani mo si Jose at Maria at ang bunga si Jesus. Bago sila nagpulot gata, si Jose at Maria, si Maria, nagdadalang tao niya sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Wala siyang bunga ng laman. Walang similya ni Maria at similya ni Jose, na nagsama sa obaryo at naging taho, bata. Walang nangyaring animon sa dalawa na yon. Tsaka lang sila nag-animon nang naipanganak na niya si Jesus sa katawan laman. Kaya yung Jesus yung laman. Yung Kristo yung anak ng Diyos sa langit. Kaya na magtanong si Jesus sa mga alagad niya doon sa Mateo chapter 16, para sa inyo, sino ako? Ang sagot ni Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Mateo 16, 17, 18, 15. Simulan mo sa 13 hanggang 17. Nung magtanong niya, para sa inyo, sino ako? Maliwanag ang sagot ni San Pedro, Apostol Pedro. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Maliwanag. Anak siya ng Diyos na buhay. Kaya yung kanyang ama, Diyos, si Jesus, Diyos din bilang anak. Hindi siya ang ama. Yung iba naman makukulit na nagtuturo, siya raw ang ama. Kasi sinisitas nila yung 1:10:30. Ang sabi ni Jesus, ako at ang ama ay iisa. Pagkatapos ilalaborate nila yon. Kita nyo na? Siya rin ang ama. Naloko na. Wala naman nakalagay doon sa 1:30. Sinabi ni Jesus, ako ang ama. At sabi niya, ako at ang ama ay isa. Hindi niya sinabing ako at ang ama isa. Singular. Ibig sabihin, yung mga alipores ni Satanas, naglipa na talaga sa lupa eh. Ako at ang ama ay iisa. Hindi niya sinabing ako at ang ama ay isa. Ay yung mga kampo ni Satanas, matitigas talaga ang ulo niya. Kung may pilit ninyo, may pilit ninyo. Si Jesus daw yung ama na bumaba sa lupa, nagsaanak. Saan nyo nabasa yun?
gumagamit pa naman kayo ng Biblia, di gumawa na lang kayo sarili niyang Biblia. Gayain niyo yung mga saksi-saksi dyan. Ayun, gumawa sila ng sarili ng Biblia. Sila na, naglolokohan. Oh, ang mahirap, gumagamit kayo ng mga Biblia, pagkatapos niloloko nyo rin ang sarili nyo. Pati yung iba, dinadamay ninyo. O kagaya nung nagsasabing si Jesus, tao, hindi Diyos kailanman. Para kayong mga illegal recruiter. Ang illegal recruiter sa bansa, wanted. Kasalanan. Kaya kayo, mga illegal recruiter kayo. Recruit kayo na recruit mga tao. Pinaniniwala ninyo sa inyong mga doktrina na walang katotohanan. Oh, ipipilit mong tao si Jesus. O sige, maglatag kang talata na sinabi ni Jesus, ang aking Ama sa langit ay tao. Maghanap kang talata kasi gusto mo tao si Jesus. Kung pipilit mong tao si Jesus, di lumalabas si Jesus may kasalanan. Lahat ng tao may kasalanan. O, ako, ikaw, lahat tayo may kasalanan. Di lalabas si Jesus may kasalanan. Pagkatapos, tagapagligtas siya. O, kapag sumampalataya ka sa Kanya, sabi niya, patatawarin ka sa iyong kasalanan. Tao yan. Di yung tatay mo na lang asambahin mo. At least yung tatay mo, kakilala mo. At anak kanya. Yung tatay mo, yung difference ng tatay-anak. Halimbawa, nagkasala yung anak sa tatay. Humingi ka ng tawad, patatawarin ka ng tatay mo. Pero dahil makasalanan tayo, hihingi ka ng tawad sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, yung anak. Kasi po, yung anak yung pinadala dito sa lupa upang siya po ang tagapagligtas. Oh. Yung nakalagay doon sa Gawa chapter, 26. Basahin ko nga. Itong mga nangingiti po ko, yung mga liporsi Satanas, naglipa na dito sa lupa eh. Kung ano ng mga tinuturo ng mga demonyong ito. So, at ba na ipipilit mong tao si Jesus? Kasi hindi kayo nagbabasa ng Biblia, nagpapahuto kayo sa inyong mga ministrong manguhuto. Nahuto na sila ni founder nyo. O, yung founder nyo naman, nahuto ni Satanas. Dumadaloy sa inyo ang panguhuto ni Satanas. Tapos, magigipag-diskusyon pa kayo pag hindi nyo kursunada yung talata, hindi nyo binabasa. Yung kursunada ninyo, pumapanig sa inyo, yun lang ang binabasa ninyo. Mga kulto kayo. Mga antikristo, mga kampo ni Satanas. Magsilayas kayo. Maghanap kayo ng ibang sekta ng religion na nagtuturo ng tama. Kasi palibasa may mga tama kayo. Nagbabasa lang po tayo. Hindi po tayo naninirmon. Hindi tayo namimersonal. Ang iba naman dyan, naninira daw ako ng reliyon. Ibig ba sabihin, pag nagbabasa ka ng Biblia, tsaka ka nagsasabi ng totoo, naninira ka na? Kayong mga kulto kayo, mga antikristo, kampo ni Satanas, mga demonyo. Pagbibintangan nyo pa akong naninira ng reliyon, nagbabasa ako ng talata sa Biblia, samantalang kayo, wala naman kayo nilalatag na chapter and verse. Lakas na loob ninyo magsalita, ay mag-post. Mag-post kayo. Paglatag kayong talata, tatapatan ko naman. Pero bago kayo maglatag, siguro din ninyo yung sinasabi ko. Yun ang gibayin ninyo sa pamamagitan ng talata rin sa Biblia. Total, pinipilit yung tao si Jesus. Di maghanap kayong talata na sinabi ni Jesus, ang aking tatay sa langit ay
Hindi Diyos, kundi tao kagaya ko. Ginagamit nyo. Ano sabi niya? Ang likas na kalagayan ng Panginoong Yesus ay tao. Sa kanyang mababasa, sinabi ni Yesus, ng aking likas na kalagayan ay tao. Sige nga, maglatag kang talata. Sige, I challenge you. Maghanap ka. Na sinabi ni Jesus, ang aking likas na kalagayan ay tao. At ako maglalatag naman ako. Ang likas na kalagayan ni Jesus ay Diyos. May talata niyan. Basahin ko. Yan. Tignan ko kung makakapaglabas ka ng talata mo. Uunahan na kita. Sige. Tignan ko lang. Gibayin mo ito. Anong sabi ni Apostol Pablo? Kolosas 1:19. Ganito nakasulat. Sapagkat minarapat ng Diyos ng buong niyang kalikasan ay manatili sa anak ko. Anong sabi ni Pablo? Sapagkat minarapat ng Diyos. Diyos po palang nagpagindapat kay Jesus na manatili ang pagiging Diyos niya kay Jesus sa kanyang anak. Inunahan na kita. Isa pa. Nang ba nagkatawan tao si Jesus, taglay niya pagiging Diyos ng kanyang ama? Kolosas 2:9. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naging Kristo sa kanyang pagiging tao. Yan. Ibig sabihin, taglay ni Jesus ang pagiging Diyos niya. Hindi siya ama, anak siya. Sige, tutulan mo yan. Yung 2 talata kung binasa na sinabi ni Pablo. Mahilig lang kayong mangusig sa mga kagaya ko na nagbabasa. Samantalang kayo, wala kayong may latag. Yan ang pinagkaiba natin dalawa. O pinagkaiba natin. Ako, bumabasa ako. Kayo. Nangingiriti ko kayo. Pero wala naman kayong may latag na talata. Mga kampong kayo ni Satanas. Mga anti-Kristo, ginagamit nyo pa yung pangalan ng Kristo sa inyong simbahan. Tinatawag nyo pa si Jesus sa inyong mga panalangin. Pero nung ginawa ninyo, binaba nyo si Jesus. Mas mataas pa yung founder ninyo. Di ba totoo yan? Na pinagyayabang ninyo, ang likas na kalagayan ni Jesus ay tao. Hoy! Wala ka nga may latag na talata eh. Doon ba sa 1:8:40, meron ba sinabi si Jesus doon? Na ang aking likas na kalagayan ay tao? Sige, basahin mo. I-post mo. Kung sinabi ni Jesus ang aking likas na kalagayan ay tao. Kaso nga, wala. Sige, Salamat po, Panginoon Diyos, sa katotohanan na itinuro mo sa amin. Buksan mo po ang mga puso't isip ng mga taong naliligaw. Nailigaw na ni Satanas. In Jesus' name. Baguhin mo po sila. Nawa, paginabangan nila ang aking pagbabasa ng Biblia. Hindi ko po aral ito. Ito po'y nakalagay sa Biblia.
Maraming salamat po, Panginoon Diyos, kung meron man pong kabigatan sa buhay, yung paghahanin, kung meron may mga sakit, yung paghahingin. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Minsan pa ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, in Christ alone. Yung totoong mananampalataya, kailangan dito tayo. Ay yung mga antikristo, hindi kayo dito. Kay Satanas kayo pagdating ng araw, doon sa apoy ng impyerno. Sabi ni Jesus, doon kayo sa impyerno, di ko kayo kilala. Kasama nyo yung tatay nyo si Satanas. Mateo 25:41. Ano? Kayong mga manulirig sana wala naman kayo nilalatag na talata. Ito po ang inyong programa, ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos na nakasulat sa poemen, ang Biblia ng mga pastor. God bless us all po, no? Kaibigan, like, share na share. Kayong mga na-share, i-share nyo po. Napakagandang i-share po ito. Bakit? Wala naman akong binabawas. Wala rin akong dinadagdag. Kaya mas magandang i-share nyo po sa inyong mga kakilala, kaibigan, kapamilya. Baka meron kayong mga kapamilya dyan na hindi naniniwala ng Diyos si Jesus. Eto, papanood nyo sa kanila. Welcome naman po ako sa suggestion. Pero kailangan meron kang talata. Hindi yung basa mo na lang kung binibira na wala ka nilalatag na talata. Kagaya nung isa. Ang dami niyan, binumura pa ako. Tapos tinanong ko kung naniniwala sa Diyos. Sa Diyos, sabi niya, naniniwala. Bakit niya ako minumura? Hindi raw tama yung sinasabi ko. Wala naman siya mailatag na talata. Tinawag pa akong bobo. Kaya sabi ko, sino kaya sa atin ang dalawang ang totoong bobo? Ako, nagbabasa ako. May talata ako nilalatag. Samantalang ikaw, nangingritiko ka lang. Sino bobo sa amin dalawa, kaibigan? Mumurahin pa ako. Kaya hanggang dito na lamang po para lumawig pa yung mga posisyon ng mga palamura. God bless us all po, no? Ito pong inyong kaibigan, Jesus, Brother Manny Bautista. Bye-bye.